Okay, so what's up? So ngayon ay magsisimula tayo ng pandas. So pandas library. So kalimitan siya ginagamit sa data manipulation and ah, data analysis. Kasi pandas yung ginagamit natin pag naglo-load tayo ng dataset. And then sa paglilinis ng data, pandas pa rin yung ginagamit natin. Pag manipulate ng data, pagta-transform ng data. So yun, ano. And then sa unang video natin ay pandas data structures. Wait lang, insert cell above. Copy ko lang to. Pandas data structures, and kalimitan mag-work kayo sa dalawang data structures na to, series tsaka data frame. Meron pang isang hindi, pandas. Meron pang isang data structure. Ah, siya ay sige, wait lang. Itong series kasi ay one-dimensional, and itong data frame ay two-dimensional. And yung isa ay three-dimensional, pero hindi siya madalas ginagamit itong panel. Yan, panel. Okay, so import lang natin yung libraries. So pandas tsaka numpy. Pag nagawa kayo ng model, ang kalimitan yung ginagamit ay pandas, numpy, matplotlib tsaka seaborn. Yung matplotlib tsaka seaborn, visualization siya. So magkakasama sila. So numpy array creation, pandas. So yun sa data nga. So based dito sa data na hawak ng pandas na nakastore sa data frame, kasi data structure siya eh. So yun, mabivisualize mo din gamit yung matplotlib tsaka seaborn. Okay, so hindi na natin iano tong panel kasi hindi ko pa rin naman siya nagagamit. So series ay ganito lang siya. pd.series, pandas.series. Okay, mag-ano muna tayo dito ng itong pinakauna nating data structure. So, parang numpy array na para nag-initialize ka na series yung data structure mo. And ang iyong argument dito ay data, index, dtype, name, copy, tsaka fastpatch. Okay, yung data yata ay ang data mo ay yung, so for example dito ay np.arange 3. So ito ay ganito itsura niya, 'di ba? Ilalagay mo siya dito sa series na to. Tapos ang index niya ay list ang ABC. So titingnan natin siya. Yan. So ano pa ba yung pwedeng arguments dito? Dtype, pwede mo din i-set kung anong data type niya. Kung int32, ganun. Name siguro ay pwede mo rin siyang lagyan siguro ng to name to give to the series. Hindi ko pa siya masyadong ginagamit talaga yung name. Then yung copy is equals to false, fastpatch is equals to false. Yun lang naman ang madalas kong ginagamit dito. Yan. Kung meron akong i-declare na Sige, ito lang muna yung aking i-run. So yan, ganito yung itsura niya. So itong np.arange ay 0, yung 0, 1, 2. Tapos ang index ay ABC. Yan. So kung i-access mo yung B, oo nga pala. Sa next video pa pala yung pag-access. Sige. So ito ay parang pag-initialize ng pandas series. So series ay yung data structure niya. And pwede ka din mag-initialize gamit ito. Same lang din. Yan. 'Di ba yan ay dictionary? And pag niran mo to, same lang din. Parang yun nandun sa taas. Yan. Yan ako na lang pala dito. Copy ko siya dito. Print series 1. Tapos series 2. Print series 2. And yung series 3, nilagay ko na dito yung mga pwedeng method. So dito hindi list yung ko, no. Hindi list yung initialize ko dito. So 3 lang siya. So ibig sabihin puro 3 yata ito. Ayun. Puro 3 siya. Yan.
puro 3 yung laman niya. Pero yung index mo kasi 012 np.a range. Ito yung index niya eh. And pwede mo siya ma-access gaya ng ng parang dictionary na ito. Ma-access mo tong one na to pag nilagay mo to sa square bracket. Okay. And yun yung Panda series, one dimensional lang siya. And yung two dimensional naman ay natawag na data frame. So pwedeng ka mag-initialize ng data frame from Python list or dictionary. So ito ay sa gamit yung list, So meron tayo ditong list, tapos so two dimensional siya, and may laman siyang list, list din. So pinakauna niya ay string or name, tapos ito ay age siguro. Ayan, string age. Yun. So pag mag-initialize ka ng data frames, ipapas mo yung data mo. Tapos kung ano yung columns, pwede mo rin yatang i-set kung ano yung index. Tapos data type and copy. So pag pinrint natin, so data frame from list, ganito itsura niya. Ayan. Name, age, ayan. Para siyang Excel, And pwede mo ma-access tong row, pwede mo ma-access mo tong name lang, name column, age column, row 2, yan. So sa next video pa 'yan. Mas maganda pag hindi mo siya piniprint. Ayan. Para sa akin. Yan. Kasi sa Jupyter Notebook, napiprint yan agad kahit di ka na mag-print. Basta ilagay mo lang yung variable. Parang mas maayos pag ganito, para sa akin. And pwede mo rin mag-initialize ng data frame from dictionary. So, ito ay in-specify ko yung name, tapos kung ano yung ito yung column name. And ilalagay mo kung ano yung mga values. And comma column din ito, column, then kung ano yung values niya. Then print na lang din natin siya. Same lang din. Yan. So yun, So sa Pandas ay meron tayong dalawang data structure series tsaka data frame. Meron ding isa, panel, pero hindi siya masyadong ginagamit. So general 3D labeled size mutable array. So yun.